Disclaimer: the information provided is intended for general informational purposes only and should not be construed as legal advice. It is not a substitute for professional legal counsel. No attorney-client relationship is formed by the use of this information. If you require legal advice, please message us on our Facebook page, JCM Law Office, for guidance based on your specific circumstances. Also, the matters contained in the following were written under the law, rules, and jurisprudence prevailing at the time of writing and posting, and do not include any future developments on the subject matter under discussion. Don't forget our free online legal consultation every Friday from 10 a.m. to 5 p.m. only. Please like and share our video, and follow our page. Thank you. Art 810. Maaaring gumawa ng isang holographic will ang isang tao na dapat buong sulat kamay, emuwa petsa, tipirma ng kamay ng nagpapamana mismo. Ito ay hindi nangangailangan ng iba pang anyo at maaaring gawin sa loob o labas ng Pilipinas at hindi kinakailangang may saksi. Translation: ang holographic will ay isang uri ng testamento na sulat kamay, may petsa, at pirma ng kamay ng nagpapamana mismo. Ang tanging mga kinakailangan para sa bisa at pagpapatunay ng isang holographic will ay ang mga nakasaad sa Artikulo 810 ng Civil Code na naglalaman ng sumusunod. Ang isang tao ay maaaring gumawa ng isang holographic will na dapat sulat kamay, may petsa, at pirma ng kamay ng nagpapamana mismo. Ito ay hindi nangangailangan ng iba pang anyo at maaaring gawin sa loob o labas ng Pilipinas at hindi kinakailangang may saksi. Sa ibang salita, ang bisa ng isang holographic will ay hindi sumasailalim sa anumang anyo o kinakailangan, maliban sa kinakailangang ito ay sulat kamay, may petsa, at pirma ng kamay ng nagpapamana. Hindi kinakailangan na may saksi sa paghahanda ng isang holographic will. Hindi ito kailangang notaryuhan o pirmahan sa bawat pahina. Maaaring isagawa ito sa loob o labas ng Pilipinas. Tungkol sa mga partikular na disposisyon sa isang holographic will, may mga kinakailangan. Ang mga disposisyon na nakasulat sa ibaba ng pirma ay dapat may petsa at pirma ng nagpapamana upang maging bisa bilang mga testamentaryong disposisyon, Civil Code, Artikulo 812, kapag may maraming disposisyon na pirmaan, ngunit walang mga petsa, at ang huling disposisyon ay may pirma at petsa. Ang petsa na ito ang nagbibigay bisa sa mga naunang disposisyon, kahit ano pa ang petsa ng mga naunang disposisyon. Civil Code, Artikulo 813, sa kaso ng anumang pag-insert, pagkansela, pag-alis, o pagbabago sa isang holographic will, ang testator ay dapat magpatunay dito sa pamamagitan ng kanyang buong pirma, Civil Code, Artikulo 814 na. Gayunpaman, ang mga kinakailangang ito ay nakaapekto sa bisa ng mga disposisyon na nakapaloob sa holographic will, ngunit hindi sa kabuuan ng katibayan at pagpapatunay nito. Halimbawa, kung hindi nagpirma at nagpetsa ang nagpapamana ng ilang mga disposisyon, ang resulta ay hindi mabibigyang bisa ang mga disposisyong ito, ngunit hindi nito maapektuhan ang bisa ng buong testamento. Sino ang mga legal o intestate na tagapagmana? Lehitimong at dilehitimong mga anak at mga magulang at mga anak sa tuwirang linya, natirang asawa, iba pang kamag-anak ng yumao hanggang sa ikalimang antas ng sibil na relasyon, ang estado. Mangyaring tandaan na ang pagkakaroon ng mga tagapagmana sa tuwirang pababang linya ay nagpapalabas sa mga tagapagmana sa pataas na linya. Kaya, ang mga magulang ay maaaring magmana lamang mula sa kanilang yumao na mga anak kung ang nasabing yumao ay walang sariling mga anak. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga tagapagmana sa tuwirang pababang o pataas na linya ay nagpapalabas sa mga tagapagmana sa collateral na linya mula sa pagmamana. Sa makatuwid, kung mayroon pang mga magulang ang yumao sa oras ng kanyang kamatayan, ang mga kapatid niya ay hindi magmamana mula sa kanya. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga magulang, mga anak, o iba pang kamag-anak ay hindi nagpapalabas sa lehitimong asawa ng yumao mula sa pagmamana. Kaya, ang asawa ay maaaring magmana mula sa yumao asawa kahit mayroon pang natirang mga anak, magulang, o mga kapatid ang yumao. Tungkol sa mga tagapagmana sa tuwirang pataas o pababang linya, ang kamag-anak na pinakamalapit sa yumao ang magpapalabas sa iba pang kamag-anak sa parehong linya. Kaya, ang pagkakaroon ng mga magulang ay nagpapalabas sa mga lolo at lola ng yumao mula sa pagmamana. Ito ay may bisa lamang kung walang holographic o notaryong testamentong naiwan. Ang preterisyon, batay sa Civil Code, ay tumutukoy sa pagkakalimot sa testamento ng nagpapamana ng isa, ilan, o lahat ng mga obligadong tagapagmana sa tuwirang linya. Nangyayari ang preterisyon kapag hindi nabanggit o hindi binigyan ng bahagi ang isang obligadong tagapagmana sa testamento. Mahalagang tandaan na ang preterisyon ay hindi agad nagresulta sa pagkatanggal sa tagapagmana. Ang pagtatanggal na magbubura sa karapatan ng tagapagmana sa kanyang legitima ay maaaring isagawa lamang sa pamamagitan ng isang testamento na tiyak na nagtatakda ng legal na dahilan para sa pagtanggal ng mana. Ayon sa Artikulo 854 ng Civil Code, ang preterisyon ng isang obligadong tagapagmana sa tuwirang linya ay magpapawalang bisa sa pagtatatag ng mga tagapagmana. Ibig sabihin, kung ang isang obligadong tagapagmana ay preterito, ang probisyon sa testamento na naugnay sa pagtatatag ng mga tagapagmana ay ituturing na walang bisa. Ito ay karaniwang pagkakamali kapag binubuo ang isang holographic na testamento. Huwag kalimutan ang MJ obligadong tagapagmana. Kung gusto mong tanggalan ng mana ang isang tagapagmana, gawin at liyan ang aniayon sa batas.
Paano maigi ang pagtanggal ng tagapagmana? Pangkalahatang mga dahilan na ginagamit upang tanggalan ng mana ang isang tagapagmana. Isa, kapag ang isang anak o kamag-anak ay nahatulang guilty sa pagtatangkang pumatay sa testator, asawa, mga kamag-anak, o mga magulang ng testator. Dalawa, kapag ang isang anak o kamag-anak ay nagbibintang ng isang krimen laban sa testator na may parusang pagkabilanggo ng 6 na taon o higit pa. Tatlo, kapag ang isang anak o kamag-anak ay nahatulang guilty sa pagbabahay o pagkakaroon ng kabit sa asawa ng testator. Apat, kapag ang isang anak o kamag-anak ay gumamit ng pandaraya, karahasan, pananakot, o di pantay na impluensya upang manipulahin ang testator na gumawa o baguhin ang isang testamento. 5. Kapag ang isang anak o kamag-anak ay walang sapat na dahilan na tumangging magbigay ng suporta sa magulang o ascendant na nagpalaya sa kanila. 6. Kapag ang isang anak o kamag-anak ay nagmamalupit sa testator sa pamamagitan ng salita o kilos. 7. Kapag ang isang anak o kamag-anak ay namumuhay ng kahiyahiyang buhay o may kaduwagan. 8. Kapag ang isang anak o kamag-anak ay nahatulang guilty sa isang krimen na may parusang sibil na interdiksyon. Upang maging bisa ang pagtatanggal ng mana, ang mga dahilan ay dapat na malinaw na nakasaad at dapat magkaroon ng ebidensya kapag ang testamento ay pinatutunayan sa hukuman, Artikulo 916 na Family Code. Sa isang kaso ng Korte Suprema, G. or 140,371, 2006, itinuring na wasto ang isang sulat kamay na nagpapaliwanag sa pagtatanggal ng mana sa panganay na anak ng yumao dahil sa pagtukoy nito sa isang anyo ng pang-aabuso bilang dahilan. Kung walang ebidensya na ibinigay, malamang na hindi itinuring na wasto ang pagtanggal ng mana. Ano ang probat? Ang probate ay tumutukoy sa legal na proseso ng pagpapatunay ng katunayan at bisa ng isang holographic will sa pamamagitan ng isang kaso sa hukuman. Kinakailangan ng probate upang maipatupad ng epektibo ang ginawang testamento. Sa panahon ng probate, sinisiguro ng hukuman na ang holographic will ay nilikha ng testator sa kanyang sariling kagustuhan at na ang ipinakita na dokumento ay ang buong at tunay na bersyon nito. Maaaring tawagin ang mga saksi upang magpatotoo sa mga katunayang ito. Kapag natapos na ang probate, mabibigyan ng legal na bisa ang holographic will. Ibig sabihin nito, ang partikular na probisyon ng testamento, kasama ang anumang mga pag-aalala tungkol sa pagtatanggal ng mana at mga karapatan ng mga partner sa common law, ay maaaring sundin sa halip na ang nakasaad na pamamahagi ng mana ayon sa batas. Paano ipinapatunay ang isang holographic will? Sa pagpapatunay ng isang holographic will, kinakailangan na mayroong hindi bababa sa isang saksi na malinaw na magpahayag na ang testamento at ang pirma ay nasa sulat kamay ng testator. Kung ang testamento ay kinakwestiyon, maaaring mangailangan ng hindi bababa sa 3 ganitong mga saksi. Sa kawalan ng mga kompetenteng saksi, maaaring humingi ng eksperto na patotoo kung ito ay itinuturing na kinakailangan ng hukuman, Civil Code, Artikulo 811, kapag nais na ipahintulot ang isang holographic will na sumailalim sa probate. Ang mga sumusunod na isyu ay dapat malutas kung ang isinumiting instrumento ay tunay na huling testamento ng yumao, kung ang testamento ay isinagawa ayon sa mga formalidad na itinakda ng batas. Kung ang yumao ay may sapat na kakayahan sa paggawa ng testamento sa oras ng pagkakasulat nito, kung ang paggawa at pagpirma ng tesyamento ay mga kusang gawain ng yumao, ang batas ay nagpapalagay na ang bawat tao ay nasa tamang pag-iisip maliban kung mapatunayan ang kabaliktaran, Civil Code, Artikulo 800. Ang pagkalimot lamang ay hindi nangangahulugang hindi tama ang pag-iisip. Ang pagiging tama na pag-iisip ay nangangailangan na ang testator ay alam ang kalikasan ng ari-arian na dapat ipamahagi, ang tamang mga tagapagmana, at ang kalikasan ng aktong testamentaryo, Civil Code, Artikulo 799, ang pasanin ng patunay na ang testator ay hindi nasa taman na pag-iisip ay nasa taong tumututol sa pagpapatunay ng testamento. Magkano ang higastos? Ang gastos sa probate ay nakasalalay as sa bayad ng abogado, bayad sa pagsusulat, bayad sa paghahanda ng mga dokumento, at bayad sa paghahain ng mga dokumento. Gaano katagal ang proseso? Ang taga ng probate ay nag-iiba. Ang mga hindi kinakwestiyon na kaso ay maaaring malutas sa loob ng ilang taon, samantalang ang mga kinakwestiyon na kaso ay maaaring tumagal ng dekada. Karaniwan, mas maikli ang proseso kapag ang testator ang nag-umpisa ng probate habang buhay pa sila, dahil ang kanilang patotoo ay maaaring magbigay ng patunay at maaaring pigilan ang mga pagtutol sa testamento. Ito ay inirekomenda upang mabawasan ang mga komplikasyon at mapabilis ang proseso ng mas mura at mas mabilis. Ang kahalagahan at mga benepisyo ng pagkakaroon ng isang huling testamento ay hindi maikakaila. Bagaman ito ay maaaring mangailangan ng oras at pagsisikap upang ihanda, ang isang simpleng huling testamento ay nagbibigay ng ilang mahalagang pakinabang. Isa, ang isang huling testamento ay tumutulong sa pagtanggal o pagbawas ng mga panganib ng mga potensyal na alitan sa pamilya. Sa pamamagitan ng malinaw na pagpapahayag ng iyong mga nais at intensyon, ito ay nagbibigay ng gabay sa iyong mga mahal sa buhay at nagpapababa ng posibilidad ng mga alitan pagkatapos ng iyong pagpanaw. 2.
Ang isang testamento ay nagtatalaga ng isang tao o miyembro ng pamilya na mamamahala sa iyong ari-arian at magpapatupad ng iyong mga nais. Tatlo. Ang isang testamento ay nagbibigay daan sa iyo na protektahan ang mga menor de edad na anak at iba pang mahihirap na miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga tagapangalaga o pagbibigay ng mga espesipikong pangangailangan na nagtitiyak ng kanilang kagalingan at pangangalaga. Apat. Kung nais, ang isang huling testamento ay nagbibigay daan sa iyo na tanggalin ang mga obligadong tagapagmana tulad ng asawa, mga anak, o mga magulang. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na kontrolin kung paano ipamamahagi ang iyong ari-arian. 5. Sa pamamagitan ng isang testamento, maaari mong ipamahagi ang iyong ari-arian sa mga individual na hindi obligadong tagapagmana, tulad ng mga kaibigan, hindi ka mag-anak, o kahit mga hindi kakilala. 6. Ang isang testamento ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na tukuyin ang mga kondisyon kung saan maaaring magmana ang isang tagapagmana ng tiyak na ari-arian o matanggap ang kanilang bahagi sa yaman. Ito ay nagtitiyak na natutugunan ang iyong mga intensyon at inaasahan habang nagbibigay ng kakayahang baguhin ang pamamahala sa iyong mga ari-arian. 7. Sa panahon ng iyong buhay, madali mong mabago ang anumang probisyon sa testamento o kahit nakanselahin ito. Ito ay nagtitiyak na ang iyong testamento ay laging naaayon sa kasalukuyang kalagayan at nagpapakita ng iyong kasalukuyang mga nais. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng isang huling testamento ay nagbibigay ng kapanatagan, linaw, at kontrol sa pamamahagi ng iyong mga ari-arian, habang pinoprotektahan ang iyong mga mahal sa buhay at pagbaba ng mga potensyal na alitan. Madalas na mga tanong, pinapayagan ba ang joint will sa Pilipinas? Hindi. Bagaman nakakatukso para sa mag-asawa na maghanda ng iisang testamento, mahalagang tandaan na hindi pinapayagan ng batas na maghanda ng iisang testamento ang dalawang individual o isama ang kanilang mga testamento sa iisang instrumento. Art 818, Civil Code, maaring kontrahin ba ang isang huling testamento? Oo. May karapatan ang sinumang interesadong tao na kontrahin ang isang huling testamento. Maaaring hindi payagan ng hukuman ang isang testamento kung ang isa sa mga sumusunod na kalagayan ay umiiral, ay hindi pagsunod sa mga formalidad na kinakailangan ng batas. B. Kakulangan ng kakayahang pangkaisipan o pagkabaliw ng testator sa panahon ng paggawa ng testamento. C. Paggawa sa ilalim ng puwersa, takot, o banta. D. Di pantay na impluensya o hindi wastong presyon na ipinapataw ng tagapakinabang o ibang tao. Ipagkuha ng pirma ng testator sa pamamagitan ng pandaraya. F. Pagkakamali ng testator o kakulangan ng hangarin na gawing huling testamento ang instrumento ng kanyang pirmanhan ito. Maaari bang ikaw mismo ang magsulat ng iyong sariling testamento at ipanotaryo ito kung ikaw ay gumagawa ng isang holographic will, hindi kinakailangan ang notaryo? Gaano katagal ang bisa ng isang huling testamento? Ang isang huling testamento ay nananatiling bisa hanggat hindi ito binawi ng testator bago ang kanyang kamatayan. Ang isang testamento ay maaaring bawiin sa mga sumusunod na paraan. Sa pamamagitan ng implikasyon ng batas. B. Sa pamamagitan ng paggawa ng bagong testamento, codicil, o iba pang sulatin na isinagawa ayon sa mga kinakailangan para sa mga testamento. C. Sa pamamagitan ng pisikal na pagwasak o kanselasyon ng testamento upang ipahiwatig ang pagbawi. Magkano ang gasto sa paggawa ng isang huling testamento? Kung ikaw ay gumagawa ng isang holographic will, walang gastos na kasama, sapagkat kailangan mo lamang ng isang panulat at papel upang makagawa nito. Gayunpaman, inirerekomenda na kumonsulta sa isang abogado bago, habang, o pagkatapos ng paggawa ng holographic will upang matulungan at maiwasan ang pagkakaroon ng isang hindi wastong holographic will. Paano gumawa ng isang holographic will? Kapag gumagawa ng isang holographic will, mangyaring isaalang-alang ang mga sumusunod na gabay. Isa, ang buong nilalaman ng testamento ay dapat isulat sa iyong sariling kamay. Mahalagang tandaan na ang mga nilalaman na nakatype o nakaprint sa computer ay hindi wasto. 2, ang testamento ay dapat isulat sa isang wika na alam mo. 3, ang iyong pirma ay dapat sulat ng kamay. 4, ang testamento ay dapat may petsa na isinulat ng kamay. Ang isang testamento na walang petsa ay itinuturing na hindi wasto. 5, ang anumang mga pag-aayos o nilalaman na isinulat sa ibaba ng iyong pirma ay dapat lagdaan at may petsa. Ang hindi paggawa nito ay maaaring magresulta sa hindi wastong bisa ng mga partikular na pag-aayos na iyon. 6, kung mayroong mga pag-insert, kanselasyon, o pag-alis sa will, dapat mong patunayan ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng iyong buong pirma, hindi lamang mga inisyal. Narito ang isang halimbawa ng isang holographic will. Mangyaring tandaan na ito ay dapat sulat kamay. Ipinapakita lamang sa halimbawa kung ano ang mga nilalaman ng isang holographic will. Narito ang isang panahalimbawa ng isang holographic will.